Ano ba ang totoong ugat ng digmaan? Totoo ba na ang digmaang nagaganap ngayon ay nagsimula libong taon na ang nakakaraan? Bakit hindi matapos-tapos ang digmaang ito? At ano nga ba ang estratehiyang ginawa ng Hamas sa pag-atake nito? Balikan natin ang kasaysayan. Ito ay nagsimula 4,000 taon na ang nakakalipas nang tawagin ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Abram, kung saan inutusan niya ito at pinangakuan ng ganito. Ngayon, sinabi ng Panginoon kay Abram, lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo, at kahit ang sambahayan ng iyong ama, at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan. Sa pamamagitan mo, marami ang pagpapalain. Pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo. Pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Dahil sa pagsunod ni Abram sa Diyos, nagkaroon ng tinatawag na tipan ang Diyos kay Abram o yung tinatawag na Abrahamic Covenant na mababasa natin sa Genesis Kapitulo 15. Ang kasunduan na ito ng Diyos kay Abram ay hindi mababali ninuman, at ito ay patungkol sa tatlong bagay. Una, lupang pangako. Ikalawa, lahi. Ikatlo, Panginoon. Lupa. Nangako ang Diyos ng isang lupain para sa lahi ni Abraham na kilala natin sa tawag na The Promised Land o ang lupain ng Kanaan. Ito ang kasalukuyang Israel. Lahi. Nangako ang Diyos na mula sa kanya at sa magiging anak niya ay magmumula ang isang bansa na kilala natin ngayon sa tawag na mga Hudyo o mga Israelita. Panginoon. Mula naman sa lahing ito, isisilang ang Panginoon. Siya ay ang Panginoong Jesus, ang katuparan ng lahat ng propesiya ng mga Hudyo. Mula nang salitain ng Diyos ang tipan na ito kay Abraham ay nagsimula na din ang tinatawag na spiritual war patungkol dito na nagpapatuloy hanggang sa panahong ito. Sa tuwing ang Diyos ay kumikilos, si Satanas ay laging gumagawa ng bagay na laban dito. Ibig sabihin hindi lamang ito pisikal na gyera kundi isang spiritual war. Ang lupaing ito ay sobrang halaga pagdating sa political at prophetic history. Ang lumang tipan ay nagsalita tungkol sa lupang pangako ng 2,000 beses, at ang bagong tipan ay nagsalita tungkol dito ng 700 beses. Nang pangakuan ng Diyos si Abraham at Sara ng isang anak na pagmumulan ng maraming lahi, nang hina ang kanilang pananampalataya na magkakaroon pa ng anak dahil sa kanilang edad na matanda na at isa pa si Sara ay baog. Kaya kahit labag sa kalooban ng Diyos ay hinayaan ni Sara na si Abraham ay magkaanak sa isang alipin na nagngangalang Hagar. At ang anak nilang ito ay pinangalan ng Ishmael. Subalit 14 na taon ang lumipas. Ayon sa kalooban ng Diyos, isang himalang maituturing na nagkaanak si Sara, at pinangalanan nila itong Isaac. Ngayon ay nagkaroon ng problema dahil sa dalawa na ang anak ni Abraham, ngunit mayroon lamang isang tipan. Kaya't ang tanong ay, sino ngayon sa kanila ang magmamana ng lupain na ipinangako ng Diyos? At kaninong lahi magmumula ang Panginoon? Ngunit malinaw na sinabi sa Genesis Kapitulo 21 na si Isaac ang pinili ng Diyos na pagmumulan ng lahi na pinangakuan ng Diyos ng lupain at lahing pagmumulan ng Panginoon. Ito ay ang lahi ng Israel o mga Hudyo sa kasalukuyan. Subalit pinangakuan din ng Diyos si Ishmael na pagmumulan din ng maraming lahi at magiging isang bansa din ito dahil siya ay anak din ni Abraham. At ang lahi naman ni Ishmael ay ang Palestino at Arabs sa kasalukuyan at sila ay mga Muslim. Sa Genesis Kapitulo 22, isang kakaibang pangyayari ang naganap dahil inutos ng Diyos kay Abraham na ialay ang kanyang nag-iisang anak, ang ipinangakong anak, ang anak na himalang ipinanganak sa kabila na si Sara ay baog, ang lehitimong unang anak ni Abraham at Sara. Ang pag-aalay na ito kay Isaac sa bundok ng Moriah ay isang propesiya o foreshadowing ng pagdating ng Panginoong Jesus na anak ng Diyos. Sa panahong ito ay malaki na si Isaac at sobrang tanda na ni Abraham, kaya't si Isaac ang nagpasa ng mga kahoy na panggatong at dinala niya ito sa lugar kung saan siya ay kusang loob na iaalay ng kanyang ama. Ang lahat ng ito ay pagpapahiwatig ng pagdating ng Panginoong Jesus na sa hinaharap ay magpapasa ng kahoy na krus at kusang loob na iaalay ng Diyos Ama para sa ating lahat. Si Isaac ay kusang loob na humiga sa altar, at si Abraham
ay kumuha ng kutsilyo at tangkang papatayin ang anak upang ialay, dahil naniniwala din si Abraham na ang makapangyarihang Diyos ay kayang siyang muling buhayin. Ngunit ang muling pagkabuhay ay hindi para kay Isaac ng panahong iyon, kundi ito ay para sa Panginoong Hesus. Kaya't pinigil ng anghel ng Diyos si Abraham ng oras na papatayin na niya si Isaac, at ang Diyos ay nagbigay ng tupa na kakatayin. Paglipas ng maraming taon, sa lugar din na iyon na itayo ang una at ikalawang templo. At lumipas pa ang maraming taon ay dumating ang Panginoong Hesus, sa parehas na lugar bilang, ang mas dakilang Isaac. Dahil sa parehas na lugar pinasan ni Hesus ang krus at kusang loob na iniaalay ang sariling buhay, bilang kabayaran sa kasalanan ng sanlibutan. Anim na raang taon ang nakalipas, isang lalaki na nagngangalang Muhammad ang binisita umano ng isang anghel. Ayon sa kanya, at di umano, binigyan siya ng revelasyon ng anghel mula sa Diyos. Ngunit ito ay malinaw na laban sa salita ng Diyos. Basahin natin ang sabi sa atin ni Apostol Pablo sa Galatia, "Datapwat kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo, ay matakwil." Ito ang literal na naganap kay Muhammad, 600 taon, matapos ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin 600 taon mula nang ipako ang Panginoong Hesus sa krus, ay may isang tao na nagbuo bigla ng isang relihiyon na salungat sa itinuturo ng Biblia. Tulad ng sinabi natin kanina, sa tuwing ang Diyos ay gumagawa, si Satanas ay gumagawa din naman ng bagay na sasalungat dito. Ipinahayag ng anghel na ito kay Muhammad na ang Hebrew Scripture ay mali. Sinabi nito na si Hagar umano ang pinili ng Diyos at hindi si Sarah, at ang anak na pinili umano para sa tipan ng Diyos kay Abraham ay si Ishmael at hindi si Isaac. Katunayan mula sa aktwal na sulat sa Genesis, Kapitulo 22, ay kabaligtaran ang istorya tungkol sa pag-aalay ni Abraham kay Isaac, at sinabing si Ishmael ang iaalay nito sa Diyos at hindi si Isaac. Ang Islam ay literal na kinuha ang mga sulat sa Biblia, at iniba ang orihinal na nilalaman nito, upang si Sarah ay itakwil at si Hagar ang tanggapin at si Isaac ang itakwil at si Ishmael ang tanggapin ng mga Muslim. Bagamat naniniwala ang Islam na ang mga Hudyo ang pinangakuan ng Diyos ng lupain, subalit naniniwala din sila na ito ay wala ng bisa, mula nang sila ay tumalikod sa Diyos, dahil sila umano ay namuhay na sa kasamaan, at dahil sa pagtakwil nila sa kanilang propeta na si Muhammad. Subalit ang claim na ito ng Islam ay laban sa totoong sinabi ng Diyos, dahil ang tipan ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ni Isaac ay walang hanggan, at gaya ng sinabi natin kanina, ay hindi ito kayang baliin ni Numan. Basahin natin ang sinabi ng Diyos tungkol dito sa Genesis Kapitulo 17. Sumagot ang Diyos, "Ang totoo ay ito, ang asawa mong si Sarah ay manganganak ng lalaki, at papangalanan mo siyang Isaac. Sa kanya ko ipagpapatuloy ang kasunduan ko sa iyo, at magpapatuloy ang kasunduang ito sa mga lahi niya magpakailanman. Tungkol naman kay Ishmael, narinig ko ang kahilingan mo para sa kanya. Pagpapalain ko siya at bibigyan ng maraming lahi. Magiging ama siya ng 12 pinuno, at ang mga lahi niya ay magiging mga tanyag na tao." Ito ang katotohanang taliwas sa paniniwala ng mga Muslim, dahil ang paniniwala ng mga ito ay ibinigay na ito sa kanila ng Diyos. Dahil niloob umano ng Diyos na paalisin ang mga Hudyo sa lupang pangako noong 70 AD, ito ay noong panahon ng ikalawang templo, at mga Israelita talaga ang naninirahan sa lupaing ito. Subalit nang sirain ng Imperyong Roma ang templo, at usigin ang mga Hudyo, ay nagsimulang kumalat ang lahi ng Israel sa iba't ibang bahagi ng mundo. At mula noon ay hindi na isang bansa ang Israel. At wala ng bansang Israel sa loob ng 1,900 taon. At sa loob ng mahabang panahong ito, ang lupang pangako na dating tinatawag na lupain ng Canaan, na nanging Kingdom of Israel, ay naging lupain na ng mga Palestino. Katunayan, sa mismong Temple Mount itinayo ng mga Muslim ang Dome of the Rock na itinuturing nila na second most holy place, dahil dito umano umakyat sa langit ang kanilang propeta na si Muhammad. Subalit pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ay muling idineklarang isang bansa muli ang Israel sa tulong ng United Nations. At ito ay matupad noong May 14, 1948, ayon na din sa ipinangako ng Diyos sa bansang Israel. Sa Jeremias Kapitulo 23 talataang 3, "Ako mismo ang magtitipon sa mga natitira kong mamamayan mula sa iba't ibang lugar kung saan ko sila pinangalat,
at dadalhin ko sila pabalik sa lupain nila, at muli silang dadami roon. Subalit dahil sa tagal ng panahon na nawala ang Israel sa lugar ay iba na ang mga nakatira dito. Ito ay pinaninirahan ng mga Palestino at mga Arabo na mula sa lahi ni Ishmael. Kaya't simula noong payagan na muling maging isang bansa ang Israel sa kanilang sariling lupain, ay muling isinilang ang Israeli-Arab War, na patuloy hanggang sa kasalukuyan, at ang spiritual and physical battle na ito ay magpapatuloy hanggang sa araw ng pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ito ay hindi lang basta isang politikal na giyera, kundi isang prophetic at spiritual war na hindi natin mapipigilan. Sa kasalukuyan, mula sa dalawang anak na ito ni Abraham, nagmula ang lahi ng dalawang bansang sangkot ngayon sa kasalukuyang digmaan. Ang Hamas na isang Muslim na lahi na mula sa lahi ni Ishmael, at ang mga Israelita naman, ay mula sa lahi ni Isaac, ang lahing totoong pinangakuan ng Diyos ng lupain. At lahi na pinagmulan ng binhi na tagapagligtas ng sangkatauhan, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Mahigit 2 linggo na ang nakaraan nang simulang atakihin ng Hamas o mga Palestino ang Israel o mga Hudyo. At ang pag-atake ng Hamas sa Israel ay nangyari ng Sabado ng umaga, kung saan ito ay araw ng Sabat o araw ng pamamahinga para sa mga Hudyo. Ang mga tao ay natutulog at ang teknolohiya ay nakapatay dahil dito sila ay mas mahina sa panahong ito. At bukod pa dito ay patapos na ang isang linggong Jewish holiday na Simchat Torah. Sa makatuwid ang Israel ay hindi handa nang walang ano-ano'y nagkaroon ng teroristang pag-atak mula sa Gaza patungo sa kanilang lugar sa himpapawid, sa dagat at kalupaan at 1,400 sibilyan ang nasawi. At mababasa natin sa mga balita na mayroong mga Muslim na gumagawa ng mga hindi makatarungang bagay sa mga sibilyan, mga bata, mga babae, at matatanda na alam nating ito ay mula sa demonyo. Ang mga ito ay sumisigaw ng katagang Allahu Akbar, na ang ibig sabihin ay Our God is greater. Ito ay malinaw na deklarasyon na ang mga demonyo na kumokontrol sa mga tao na ito ay mas makapangyarihan umano sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi nga sa Efeso Kapitulo 6 talataan 12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ibig sabihin nito ay hindi lamang sa pisikal nakikita natin nagkakaroon ng labanan, kundi pati na din sa espiritual na labanan. Kaya't kapag sinasabi ang katagang Allahu Akbar, ito ay deklarasyon ni Satanas ng espiritual na pakikidigma laban sa ating Panginoong Hesus. Sa kasalukuyan, mahigit 5,000 Palestino na ang naiulat na nasawi, at nasa 15,000 tao ang nasugatan dahil naman sa pag-atake ng Israel, na naging responde lamang nila sa pag-atake ng Hamas. Ibig sabihin ang pagdeklara ng Israel ng giyera ay tinatawag na just war, at ang stratehiyang ginawa ng Hamas ay tinatawag na double bind. Dahil kahit anong gawin ng Israel, ay parehong negatibo ang magiging epekto nito sa kanila. Kapag ang Israel ay hindi magdeklara ng giyera, sila ay matatalo, dahil kapag ganito ang ginawa nila, ang Hamas o ang mga taong nagmula sa lahi ni Ishmael ay patuloy lamang sa pag-atake sa Israel. Ngunit kapag sila naman ay umatake, gaya nga ng kanila naging responding mga airstrikes sa Gaza, katulad ng nangyari, maraming sibilyan ang nadamay na nagresulta naman ngayon sa malawakang protesta laban sa Israel mula sa iba't ibang bansa. Kaya't sa kasalukuyan ang Israel ang tinutuligsan ng maraming tao sa buong mundo na hindi alam ang totoong sitwasyon. So paano ba ginagawa ng Hamas ang estratehiyang ito? Una, alam ng Hamas na wala silang laban sa Israel kung harapan silang makikidigma dito dahil alam nila na ang bansang ito ay mayroong advanced na mga kagamitang pandigma. Kaya ang ginawa nila ay nagtago sila sa ilalim ng mga pampublikong gusali, mayroon silang mga bunker sa ilalim ng mga ospital, eskwelahan at mga moske. Dito nila tinatago ang kanilang mga kagamitang pandigma. Kaya't kapag umatake ang kalaban sa pamamagitan ng airstrikes, mayroon sila ng mga tinatawag na human shields o mga sibilyan at mga inosenteng tao. Kapag hindi sila inatake ng Israel, sila ang atake. At kapag inatak naman sila ng Israel, ang buong mundo ang tutuligsa sa kanila. Ganito ang tunay na naging sitwasyon ng Israel laban sa Hamas. Kaya't maraming tao ang hati ang paniniwala kung sino ba talaga ang totoong kampo ng demonyo. Narito ang mapa ng Gaza. Ang syudad ay napapalibutan ng mataas at matibay na pader at ito ay napapalibutan ng kalupaan ng Israel.
Maaaring kang lumabas at pumasok sa Israel sa Hilagang Daanan, at sa Egypt naman sa Timog na Daanan. Katunayan ang Israel ay sinabihan ang mga Palestino na umalis na sa lugar, dahil atake na sila sa mga tunay na kalaban ang Hamas na nagtatago sa ilalim ng mga sibilyan. Ang problema ang pamahalaang Hamas ay hinaharangan ang mga daanan palabas. Sa halip ang mga tao ay inaanyayahan nilang manatili sa lugar at harapin ang kamatayan bilang mga martir. Kilala ang Islam bilang isang relihiyon ng kamatayan dahil ang mamatay na isang martir ay isang malaking karangalan para sa kanila, ayon sa Saudi Gazette. The martyr is given 7 special favors and privileges from Allah. Once the first drop of his blood is shed, all of his sins are forgiven. Before he dies, the martyr can see the beauty of his palace in paradise. The martyr will not be tested in the grave, nor will he be punished in the grave. The martyr will not feel fear on the day of judgment. A crown of honor will be placed on his head, which has jewels that could illuminate the earth from their brilliance. The martyr will marry the most beautiful women of paradise. The martyr will be able to intercede for 70 members of his family, who can be rescued from the punishment of the hellfire, and will enter paradise in honor of the martyr. Bukod pa sa pagpigil ng gobyernong Hamas sa paglikas ng mga tao, ang border sa Ehipto ay sinarado na ng mga Ehipsyo. Paano nga ba maililigtas ang mga tao sa Gaza? Alam naman natin na hindi lahat ng tao sa Gaza ay masasama. Marami ding mga Muslim ang mabuti ang puso, at marami ding mga na-stranded na mga Kristiyano sa lugar. Bilang mga Kristiyano, alam natin na upang magkaroon ito ng solusyon ay dapat makipagtulungan ang mismong mga sangkot sa gulo upang palikasin ng matiwasay ang mga sibilyan sa lugar na mayroong populasyon na mahigit 2 milyon. Hindi sapat na magprotesta lamang laban sa Israel na rumisponde lamang sa pag-atake ng kalaban. Kung nais talaga ng Hamas na hindi madamay ang mga sibilyan, dapat nila itong hayaan na makalikas sa lugar at hindi gawing human shield. Mga kapatid, patuloy tayong manalangin na mangyari nawa ang kalooban ng kataas-taasang Diyos sa mga bagay na ito, datapwat ang mga kasalukuyan digmaan ay talagang nakatakda na, at ang mga bagay na ito ay hindi talaga natin mapipigilan dahil ang mga bagay na ito ay una nang ipinahayag sa atin ng Biblia na mangyayari bago dumating ang ating Panginoong Hesus. Kaya't sa mga nangyayari na ito sa mundo, ay dapat mas inilalaan na natin ang ating panahon, upang kilalanin pa ang ating Panginoong Hesus, at tanggapin ang regalo niya na kaligtasan, para sa lahat ng mananampalataya sa Kanya.